Magandang morning mga karil. Bago magsimula ang araw natin, magpasalamat naman muna tayo sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. At syempre, bago magsimula ang ating araw, hindi mawawala ang ating pag-breakfast dahil kailangan natin yan bago magsimula ang araw natin. Dahil may bisita kami guys ngayong araw na ito, magluluto tayo ng polenta. Cornmeal siya guys. So, luluto ako ng polenta, sausage, with tomato sauce, and with cheese siya, taleggio. So, samahan niyo ako kung paano lutuin. At syempre, habang nagluluto ako, yung aking anak hindi na makahintay sa tablet niya. Kailangan na niyang gamitin habang naka-charge. So, meron lang pala siya guys, 1 hour and a half a day sa paggamit niya ng tablet. Try niyo din guys na turuan yung mga anak niyo na masanay na gumamit lang ng gadgets ng 1 hour or 1.5 a day, hindi yung maghapon or masyadong maraming oras sa pag-gadgets. Makakasanayan rin nila guys. Sa umpisa, mahihirapan sila kasi gusto nilang maglaro, gusto nila ng ganito, ng ganyan. Gusto nilang nakatutok lagi sa tablet. Pero kapag nasanay sila ng may oras lang sila sa pag-gadgets, maintindihan nila na naka-time lang na kapag katapos na yung oras nila, iiwan na nila yung tablet nila at maghahanap na sila ng iba nilang pwedeng gawin. So, ganun yung ginagawa ko kay Noah guys, na may oras lang siya. So, after ng tablet at tapos na yung oras niya, mapunta na siya sa labas, magbabike na siya, or mag-aaya siya sa park para maglaro. Ganun guys, pero balik tayo dito sa video natin. Ganito guys lang yung paggagawa ng polenta. Una, syempre may grams yan eh. So kapag 250 grams ang gagawin mo, 1 liter of water lang siya. Then halo-halo, so lulutuin mo siya ng 1 hour sa mahinang apoy. So ang ginagawa ko sa umpisa, malakas yung apoy, halo-halo lang hanggang sa kapag parang wala na siyang water at nakuha na nung corn. Hahayaan ko na lang siya sa mahinang apoy for 1 hour. Hindi ko na siya pinaghahalo-halo pa. Hinahayaan ko na lang siya dung maluto ng 1 hour. So, yun nga lang, may katagalan 1 hour ang pagluluto. Sa resto, hindi ako masyadong nagagawa ng polenta dahil wala naman masyadong may gusto sa atin ng polenta. Mga foreigners lang naman halos ang kumakain ng ganyang pagkain. Sa atin, syempre, dahil tayo, rice ang gusto natin. So, rice is life tayo. Kailangan may ulam tayong kasama at lulutuin yun ang pang-araw-araw na pagkain natin. Tapos itong polenta na to guys, masarap siya na may kasamang taleggio. Mas gusto ko siya ng may cheese, tsaka may meat. Yung iba kasi ang gusto nila, mga meaty, mga ganun ang kasama. Pero sa akin, mas gusto ko yung cheese. Ito guys, o diba? Mekos-mekos lang tayo diyan dahil multitasker tayo. Sabay-sabay na habang naghihintay, naggagawa ng content, nagre-reply sa mga comments, at kung ano pa. Ito guys, after 1 hour, ganun na yung mangyayari sa polenta. Tapos syempre, after natin kumain guys, tapos na kami kumain guys dyan. Tapos syempre, relax tayo tuwing hapon, dahil wala naman na tayong pagagawin. O diba ang ganda ng view guys? Tapos umulan kasi nung umaga guys. So naisip ko na naman yung aming mga kamatis, lalo na at paalis na kami, 'di ba? Pabalik na kami sa city. Kailangan ko na guys iwanan yung aming mga kamatis. O 'di ba yung iba hilaw pa sila, hindi pa sila ganoon hinog. So marami na rin namang hinog guys. So sabi ko kukunin ko na siya at dadalhin ko siya sa pag-uwi namin para naman matry ko kung anong lasa ng kamatis ko, 'di ba? Inalagaan namin ng ilang buwan tapos hindi kami makakatikim. So ayan guys, marami din naman ako nakuha guys. So sinabi ko na lang dun sa kapitbahay namin dyan kung gusto nila ng kamatis or ng zucchini o kung ano mang ibang plants namin dyan sa garden, kuhanin na lang nila. Kesa naman masira guys, 'di ba? Edi kainin na nila. Sayang naman. O 'di ba? Tapos ito, syempre, kahit hindi pa ganun kalalaki yung aking zucchini, kinuha ko na rin, may dalawa akong nakuha. Dahil iiwanan ko rin sa kanila yung zucchini, guys. Ang daming bulaklak niya na ang sarap ng bulaklak, pero hindi naman pwedeng maggulay ako na maggulay araw-araw ng paulit-ulit ng yun, 'di ba? Tapos eto guys, syempre dahil hapon na marami tayong gagawin, ganun talaga guys ang gawain ng nanay, walang katapusan. Dinaig pa natin ang may
trabaho sa ibang lugar, ang pagiging nanay talaga, walang oras-oras talaga, lahat kailangan mong gawin. Ito lang guys ang kagandahan dito, 'di ba? Kahit umuulan sa labas, may sampayan kami sa loob ng CR. O 'di ba? Hindi mo kailangan mag-worry na umuulan or malamig sa labas, hindi ka makakatuyo. May sampayan na kami sa loob. Tapos eto, 'di ba, nakakapagod ang araw-araw natin. Plus eto guys, talaga ang pinaka-hate ko ang magtiklop ng damit. Wag na wag mo talaga akong pagtitiklopin ng damit, kaso no choice talaga ako diyan. So kailangan kong tiklopin dahil sino ba namang sinong gagawa, 'di ba? Lalo na andito ako sa Italy, hindi kagaya nung nasa Pinas. Nasa Pinas kami. Yung nanay ko talaga guys, ang naglalaba, nagtitiklop ng mga damit namin dahil nga syempre wala akong time halos maglaba or magtiklop, wala akong panahon, lalo na't ayaw na ayaw kong gagawin yun dahil syempre pagod ka na sa pagtatrabaho sa resto, then pag uwi mo marami ka pang gagawin, tapos lalo ang pagtitiklop talaga guys ang pinaka-hate ko sa lahat ng gawaing bahay. Kaya ayan, buti na lang hindi siya ganun kadami. Kaya nagawa ko naman. Pero talagang kaya minsan guys, naglalaban ako ng kahit dadalawang piraso pa lang yan. Nilalaban ko na minsan ng hand wash. Hindi ko na hinihintay pang dumami ng dumami dahil ayokong magtiklop talaga. Lalo na guys, ito pa, ang pagpaplansya pala. Talagang hindi mo ako maasahan talaga sa pagtitiklop ng damit at pagpaplansya. Talaga namang paglinisin mo na ako ng buong bahay, wag lang talaga ang pagtitiklop at pagpaplansya. So eto, kinagabihan na to guys, kailangan ko na namang magluto. Hindi ko natanda kung ano niluto ko diyan guys. Ito lang mahirap sa pag-voice over. Okay, eto pala, naglaga ako ng pata ng baboy. Hindi ko na siya kinat para hindi masira yung taba guys. Gusto ko kasi ng taba ng baboy. Nilaga ko lang siya guys. Hindi ko na siya nilagyan ng patatas dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa patatas. So, nilagyan ko lang siya ng parang, hindi naman siya cabbage eh. Pero kamag-anak ng cabbage, nakalimutan ko lang ang tawag sa kanya.